Agad na sumagot si Yesh, ang kanilang mga suntok ay nagbanggaan at naglabas ng isang nakakatakot na alon ng enerhiya. Boom! Itinapon si Ye Jian sa tabi nila. Isang salita lang, makakapaglabas ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Nagbago ang ekspresyon ni Yens. Zewuji is just Xiao Yan's little bro. Just how strong is Xiao Yun? I really can't even imagine. Bagaman hinarangan ni Yef ang manifestation of intent ni Zoji, kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Humigpit ang kanyang kamao at nagngalit ang mga ngipin at sinabing, napakalakas ni Zoji. Ang lakas niya ay marahil katumbas ng akin. Ipaabot mo ang aking salita. Pagkatapos ng 7 araw, lalabanan ko siya. Sa Flying Immortal Stage, mabilis na lumipas ang 6 na araw, at parami ng parami ang mga cultivator na dumating upang manood ng labanan sa pagitan ng dalawa. Inaliw ng Y family ang mga peerless geniuses sa Heavenly Emperor Pavilion. Diyu, kapatid, hinihintay ka na ng lahat. Tumango si Xiao Yun at sinabing, okay, gusto ko ring makilala ang mga peerless geniuses ng Eastern Wasteland. Sa ika-6 na araw, nirepino ko ang Sword of Ice and Snow. Ngayon, tumaas ang aking lakas ng isang antas. Madaling labanan ang ilang Spirit Severing Realm cultivators. Hindi na kailangan hanapin si Zhou Wuji ngayon. Bukas ay napakahalaga para sa kanya, at kailangan niyang manahimik ngayon. Ang Heavenly Emperor Pavilion ng Ye family ay nag-aliw ng ilang peerless geniuses. Pagpasok ni Xia Yin, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Ipinakilala ni Hulang Xin, pasensya na sa mahabang paghihintay. Ito si Donji Yuchubay. Siya si Donji Yuchubay. Siya ang naging ika-4 sa mysterious list. Nang kumilos siya, naaalala ko na si Du Xiujian ay napakatalino sa loob ng ilang panahon at natatakot akong malampasan niya ang kanyang mga ninuno. Si Jian Yi lamang, na pangalawa sa rangkang list, ang bumati kay Xiao Yin. Malaking tagumpay ang makipagkaibigan sa kanya dahil alam niya ang tungkol sa pag-akyat ni Xiao Yin sa Sword God Mountain. Sa sandaling ito, biglang ibinaba ni Awang, ang pinuno ng Xuanbang, ang kanyang baso at sinabing, napakababaw naman kung ang lahat ay magto-toast lang ng ganito. Bakit hindi tayo maglaro? Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig ito. Baka gusto niyang makahanap ng kalaban. Itinaas ni Alwuang ang kanyang baso at tumingin kay Xiaohui. Hindi tayo maglalaban ngayon, ngunit ang lahat ay sword genius, kaya bakit hindi tayo uminom ng alak gamit ang ating mga espada? Ang tinatawag na drinking wine with a sword ay nangangahulugang paggamit ng sword intent para balutin ang isang baso ng alak. Kung gusto mong tapusin ang baso ng alak na ito, kailangan mo munang lutisin ang sword intent sa baso. Ngunit hindi ka maaaring gumamit ng sobrang lakas. Kung hindi, kahit nalutisin mo ang sword intent, masisira ang baso. Sa panlabas, ito ay pag-inom ng alak, ngunit sa katotohanan, ito ay isang kompetisyon ng lakas. Nagpapanggap si Xiao Yun na umiinom ng isang baso ng alak. Gusto ni A. Wuang, ang una sa rangkang list, na ipahiya si Xiao Yun, kaya nagmungkahi siya ng drinking wine with a sword. Nagtanong si Yan ng may interes, ano ang drinking wine with a sword? Ngumiti lang si Awang at walang sinabi. Itinaas niya ang isang baso na puno ng alak, ibinuhos ang isang malakas na sword intent dito, at pagkatapos ay mabilis na itinapon ang baso ng alak patungo kay Yajian sa harap ng mga nagulat na mata ng lahat. Inaanyayahan kita sa baso na ito. Bamulong si Hulang Shan. Duju, kapatid, target ka ng lalaking ito. Nagbulungan ang lahat. Ikaw ang number 1 sa listahan, ngunit tamad ka lang makipaglaban. Ngumiti si Xiao Yun. Bagaman napaka-arrogant, mas malakas talaga ako sa kanya. Yay! Naging seryoso ang ekspresyon ni Jians. HMPH. Sinusubukan niya ang lakas ko. Nagbago ang mukha ng mga nakangangang tao. Mahirap lunukan ang baso ng alak na ito, nangangailangan hindi lang ng malakas na lakas, kundi pati na rin ng mahusay na kontrol sa sword intent. Kung tayo iyon, magiging biro tayo. Ngunit hindi man lang natakot si Yajian. Inabot niya ang kanyang kamay at naglabas ng kanyang sword intent, na umikot at yamakap sa wine cup. Lahat ay nanood ng may paghanga. Ang kontrol niya ay kahanga-hanga. Hindi masisira ang tasa ng ganoon. Pagkatapos ng isang kapat ng oras ng incense sticks, nawala ang sword intent ni Ayu Wuangs. Matagumpay na tinapos ni Ye Jian ang alak.
Maraming salamat sa kapatid sa alak. Ngunit casual lang nang umiti si Awang. Mahusay ang paraan ni Yejians. Mukhang hindi bababa sa akin ang kanyang lakas. Pagkatapos ay tumingin siya sa iba na lahat ay takot na umurong, natatakot na mapili bilang biro. Buti na lang, hindi sila pinansin ni Alwang. Sa wakas, dama po ang kanyang tingin kina Xiaoyun at Jian Yi, ngunit kalmado lang si Xiaoyun na tumingin sa kanya, ang kanyang mukha ay sumisigaw, hinihintay na kita buong araw. Hindi inaasahan, gusto talagang piliin ni Alwang si Xiaoyun. Matandang kaibigan si Brother Jian Yi. Ngayon lang ako nakilala si Brother Dugo, kaya iaalay ko kay Brother Dugo ang baso na ito. Pagkatapos ay malakas niyang ibinato ang wine cup patungo kay Xiaoyun. Natural na talento si Brother Dugo. Tiyak na mayroon siyang mga bagong paraan. Nagulat ang lahat. Ang awang na ito ay talagang tuso. Una, hinaranggan niya ang pag-atres ni Dugo Chubbs. Pagkatapos, sinadya niyang purihin siya, gustong ipahiya siya. Ngunit kalmado lang si Xiaoyun na pinanood ang wine cup na lumilipad patungo sa kanya nang hindi gumagalaw. Hanggang sa malapit nang tumama ang wine cup sa mukha ni Xiaoyun, labis na nagulat ang lahat. Hindi pa rin nakakaisip ng paraan si Dugo Chubay para harapin ito. Naku, mawawalan siya ng mukha. Kinakabahan din si W. Langshin, nagmamadaling sumigaw, Brother Dugo. Bago pa niya matapos, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay nagpatulala sa kanya. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyun ang kanyang parang seresa na bibig, huminga, gulp, gulp. Ang alak sa tasa na may halong sword intent. Lahat ay lumipad sa bibig ni Xiaoyun. Ang walang lamang tasa ay nahulog sa kamay ni Xiaoyun. Ngumiti siya ng may banayad na ekspresyon. Masarap na alak. Maraming salamat, kapatid na Aw. Tiningnan ng lahat si Xiaoyun na parang tumitingin sa isang halimaw. Diyos ko, iyon ang sword intent ni Awang at nilunok niya lahat. Hindi ba siya natatakot mamatay? Bakit ang sword intent ng number 1 sa Xuan Rangkang ay parang laruan lang kay Xiaoyun? Nagpaplano si Ye na gamitin ang labanan kay Zhu Wuji para akitin ang Dao Tribulation. Dapat mong malaman na napakadelikado ng Dao Tribulation. Isang freak lang na tulad ni Xiaoyun ang makakayanan nito. Huling kabanata, nagulat ang lahat sa paraan ng pag-inom ng alak ni Xiaoyun. Ang paglunok ng foreign sword intent ay magdudulot ng rejection reaction. Kung hindi ka mamamatay, malubha kang masasaktan. At si Xiaoyun ay walang pinsala. Nang kumalma si Yijan, hindi siya makapaghintay na purihin si Xiaoyun ng sobra. Brother Dugo, please accept my bow. Ngumiti pa rin si Xiaoyun nang walang pakialam. Maliit na bagay lang iyan. Nilinang niya ang lahat ng 5 uri ng sword intent sa pinakamataas na antas. Ang paglunok ng sword intent ng maliit na ako ay isang maliit na bagay lang. Trist Dugo Family. Hindi nakakagulat na isang sword saint family. Bawat henerasyon ay mayroong gumagawa sa mga tao na humanga sa kanila. Ituring mo akong nakapagpalawak ng aking pananaw. Tungkol naman kay Awang, ang arroganting lalaki na nagpapakita kay Xiaoyun kanina ay tumatalon na ngayon sa tuwa na. Sumisigaw, bro. Natulala si Xiaoyun. Ano ang problema niya? Pakiramdam ko, kasing ignorante siya ng batang si Zuji. Biglang itinapon ni Awang ang isang token kay Xiaoyun at sinabing, sa isang buwan, gaganapin ng aming Wanjian Villa ang isang sword meeting at inaanyayahan namin si Brother Dugo na pumunta at makipaglaro. Sinabi ni Xiaoyun, tiyak na pupunta ako. Narinig na niya ang tungkol sa sword meeting sa loob ng mahabang panahon. Marahil ay makakahanap siya ng natitirang 2 sword intents. Labis na nasa sabik si Awang. Sa pagdating ng descendant ng pamilyang Dugo sa sword meeting na ito ay tiyak na magiging alamat. Habang biglang nagtanong si Lanjin, bakit pinili ni Ye Fei ang Immortal Ascension Platform bilang lugar para sa decisive battle? Napakakakaiba ng lugar na iyon. Tama iyan. Sinasabing doon namatay ang 2 great emperors ng Ye family. May mga nakahanap ng kayamanan doon at may mga namatay o nabaliw. Napailing si Xiaoyun sa loob. Malamang gusto ni Ye Fei na makahanap ng mga kayamanan sa Immortal Ascension Platform habang nakikipaglaban. Talagang baliw ang mga henyo, ngunit kung magkaroon ako ng pagkakataon, gusto ko ring labanan siya. Sa oras na ito sa Heavenly Emperor Mountain, si Ye Fei ay naglilinang ng nakaupo at ang elder ay nagtanong ng may pagtataka.
Bakit mo pinili ang Immortal Ascension platform bilang lugar para sa decisive battle kay Zouji? Malalim na sinabi ni Fiay. Nakita ko sa ancient book na ang pakikipaglaban sa isang lugar na mayaman sa aura ng Great Emperor ay makakaakit ng Devia Tribulation. Kung magtagumpay ito, mas magiging madali ang daan sa hinaharap. Dagio Tribulation. Hindi ko pa ito narinig. Magiging delikado kung magkamali ka. Bahagyang ngumiti si Ye at sinabing, bukas natin malalaman. Kinabukasan, nagtipon ang mga cultivator sa Immortal Ascension platform. Kadalasan, hindi bukas ang lugar na ito sa mga tagalabas. Buti na lang, may mga imbitasyon sina Xiao Yunan at Hangin, kaya umupo sila sa harap na hilera upang manood ng kompetisyon. Bakit nakasuot ng maskara si Brother Dugu ngayon? Sinama ng tingin ni Xiao Yun. Dahil gusto ng daddy na ito. Talagang gusto ni Dujio na pahirapan ang mga tao, naisip ni Xiao Yun. Kung hindi siya nakasuot ng maskara, malamang ay makikilala siya ni Xiao Wuji. Sino ang nakakaalam kung ano ang plano ng lalaking yun? Biglang sumigaw si Huang Xin, tingnan mo. Nandito na si Xiao Wuji. Napakalakas niya. Natalo lang siya sa freak na iyon sa Chaotic Holy Land at hindi pa natatalo sa sinuman. Natulala si Xiao Yun. Ikaw ang freak. Ang buong sword pavilion mo ay puno ng freaks. Kailangan kong sabihin, hindi pa nakita si Zhou Wuji sa kalahating taon at medyo lumakas siya. Malinaw na gumaling siya ng malaki sa panahong ito. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para makipaglaban sa kanya ng patas. Ngumiti ng mainit si Ye Fei sa hangin. Naglakbay si Zhou Bro mula sa Jiangto. Hindi kita bibigwin ngayon. Kaya, ang dalawang henyo ay nag-usap habang nagpapalakas ng kanilang momentum. Malapit nang magsimula ang malaking labanan. Ginamit ng dalawang Supreme Beings ang lahat ng kanilang lakas upang maglabas ng palm strike na talagang nag-trigger ng Great Emperor's Dao Tribulation. Ito ang huling labanan sa pagitan ng Xuanhuang Undying Body at ng Ancient Sacred Body. Ang aura ng dalawa ay matalim na tumaas at sabay silang nagwelga ng kanilang mga kamao. Boom boom boom. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumikop sa hangin at tinangay ang buong Fin platform. Nagulat si Xiao Yun nang matuklasan, Diyos ko. Napakaraming divine senses ng saints ang nakatago sa void na si Ye, na pinugutan ng ulo kanina, ay talagang isang collateral descendant ng Ye family. Hindi ko pwedeng ilantad ang aking pagkakakilanlan. Agad siyang naglabas ng malakas na sword intent upang sugpuin ang half-step chaotic body. Ang banggaan ng dalawang halimaw na talento ay nagpatulala sa mga nanunood. Ito pala ang kapangyarihan ng Supreme Body. Nakarating na sila sa Forbidden Zone of Gods and Demons ng napakaaga. Ang kapangyarihan na ito ay hindi lang Shi Awakening level, malinaw na mas malakas kaysa sa ordinaryong na Ent Soul Cultivators. Matapos mag-probe ng ilang sandali, hindi na itinago ni Ye Fei ang kanyang lakas. HMPH. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagtipon sa palad ng kanyang kamay, tanging upang makita ang isang higanteng palad na bumababa patungo kay Zouji. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Zouji at dumudugo ang kanyang bibig. Nagpupumilit siyang lumaban. Ang mga nakapaligid na cultivators ay nakatitig na nakanganga. Oh my God, Jotian Palm. Hindi ba yan ang dakilang divine power na nilikha ni Jotian, Great Emperor? Kailangan mo sa Transcendent Realm para matutunan iyan maliban kung inilipat niya ang divine power na ito na parang sacrificial spirit. Masyado ring interesado si Xiao Yunan. Anong klaseng demonic beast ang nilinang ni Fei Tian para makuha ang Jujan Han? Ang Chaos Palm ko ay nakuha mula sa half-step Chaos Body. Dugo, kapatid, hindi mo naiintindihan. Ang mga tao mula sa mga Great Emperor families ay maaaring magmana ng mga divine powers ng Great Emperor sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng kanilang sarili. Sumangkit ang mga mata ni Xiao Yans. So ito pala ay isang bagay. Akala niya siya lang ang naglilinis ng sarili. Hindi inaasahan na kayang gawin din iyan ng mga Great Emperor families. Ngunit nililinis nila ang Great Emperor's bloodline, hindi tulad niya. Puno ng paghanga si Lan Jin. Ang mga Great Emperor families ay napakakahanga-hanga. Maaari nilang gisingin ang bloodline divine power. Iyan ay isang divine power na nilikha ng isang Great Emperor. Mas cool kaysa sa inherited divine power ng sacrificial spirit. Nakakatipid sa buong proseso ng paghuli ng mga spirit beasts.
Hindi inaasahan, umiling si Yajian at ngumiti ng mapait. Young man, masyado kang nagmamadali. Ginaisan namin ang mga Great Emperor's divine powers na parang nagdadrawing ng lot. Ang mga Great Emperor's divine powers ay maaaring maging mabuti o masama. Ang ilan ay hindi kasing ganda ng paglilinis ng mga spirit beasts. Matapos marinig ito, kumalma ng husto si Hulangshin. Mukhang kakaunti lang ang makakapagmana ng mga great divine powers tulad ni Ye. Kaya, malamang na matatalo na si Zouji. Bahagyang ngumiti si Xiaoyun. Hindi naman, si Zouji ay may dalawang ancient sacred bodies, at hindi pa niya ginagamit ang alinman sa mga ito. Pagkatapos, boom, isang gintong ilaw ang biglang naghiwa sa Jujutsu Palm. Agad na sumigaw ang mga nakapaligid na cultivators, paano nangyari iyan? Nilabag ni Shuoy ang Gishian Palm. Iyan ang sikat na great divine power ng Gishan Great Emperor. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Zoji ay naglabas ng nakasisilaw na gintong ilaw at isang malaking gintong langgam ang nagsama sa likod niya. Ang mga cultivators ay tila nakakakita ng isang bagay na napakakatakot. Weird Af. Ang sacrificial spirit ni Zouji ay talagang ang top 10 divine beast, ang Golden Ant. Ang mga golden flames ay umakyat sa paligid niya at ang kanyang aura ay patuloy na tumaas at pagkatapos ay tuluyan siyang nagsama sa langgam, sinuntok ang kanyang golden fist patungo kay Eve. Binalutan ni Eve ang kanyang buong katawan sa Xuan Hangqi at sumugod upang salubungin ang atake. Boom, boom, boom. Ang nakakatakot na kapangyarihan na inilabas ng dalawang supreme bodies ay lumamon sa Fien platform. Tumango si Xiaoyun ng may kasiyahan. Gaya ng inaasahan mula sa aking number 1 general, lumakas siya ng husto sa nakaraang kalahating taon. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para labanan siya. Biglang, isang malakas na aura ang lumaganap sa F-Asian platform, at lumitaw ang mga tribulation cloud sa platform, at bahagyang nandoon ang anino ng isang Great Emperor. Ano ba yan? Baka gusto ng ilang eksperto na makialam sa laban na ito. Naisip ni Xiao Yan, talagang ibang klase ang Fien platform. Ramdam niya ang isang Great Emperor na unti-unting nagre-recover. Nagulat din si Ye. Ito ba si Jiaxian Ancestor? Isang Great Emperor's tribulation ang biglang lumitaw. Sinamantala ni Xiao Yin ang pagkakataong ito upang samantalahin ang Ye family. Tiningnan niya ang tribulation cloud sa kalangitan at nagbago ang kanyang mukha. Ano ba ito? Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kawalan. Huwag matakot, lahat. Ito ay isang napakabihirang Deluge Tribulation at isa ring malaking pagkakataon para sa lahat. Nagbigay galang si Ye Jin sa matandang lalaki. Ano ang ibig sabihin ng Sacred Ancestor? Little Jin, hindi mo ba alam na ang Dao Tribulation ay ang pagsubok ng Great Emperor para sa mga peerless geniuses? Hanggat matalo mo ang Great Emperor's Dao body, matagumpay mong malalampasan ang Tribulation. At sa panahong iyon, makakatanggap ka ng bahagi ng Great Emperor's Lock. Hindi inalintanan ni Xiaoyun ang mga lock na ito, ngunit labis siyang interesado sa pagtalo sa Great Emperor. Senior, ito ba ang Dao body pagkatapos maging Emperor o bago maging Emperor? Tanong ni Little Dujio. Tama iyan. Siyempre, ito ang Great Emperor's Dao body pagkatapos maging Emperor. Kung hindi, paano ito magiging lock ng Great Emperor? Nang marinig ito, labis na nagulat si Hangin. Kung gayon, ano ang silbi ng pakikipaglaban? Madaling labanan ang Great Emperor bago siya maging Emperor. Ngunit pagkatapos niyang maging Emperor, kahit nasugpuin nila ang kanilang cultivation, hindi kayang talunin ng mga juniors na ito, biglang sinabi ng Holy Ancestor sa isang malalim na boses. Gayunpaman, pinapayagan ng Dao Tribulation ang 9 na tao na sumailalim sa Tribulation ng sabay-sabay. Kung hindi manalo sina Ye at Zouji, umaasa ako na lahat kayo ay tutulong. Ito rin ay isang pagkakataon para sa inyo na magsanay. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagpakita ng bakas ng paghamak. Priest, ang matandang geyser na ito ay napakakalkulado. Ilang salita lang at napalaban na niya tayo para sa kanya. Umiling ang lahat. Iyan ang Dao avatar ng isang Great Emperor. Mas mabuti pang halikan mo na lang ang iyong buhay palem. Inakala ng Holy Ancestor na kung bubuksan niya ang kanyang bibig, bibigyan siya ng mukha ng mga little punks na ito. Hindi inaasahan, labis silang parang demonyo.
Walang magawa siyang tumawa. Mga kaibigan, hanggat handa kayong kumilos, ang aming Ye family ay makakapagbahagi sa inyo ng isang Sword Saint level cultivation technique. Nang marinig ito, nagsimulang mag-atubili ang lahat. Ang Sword Saint level cultivation technique ay napakinabangan, ngunit nilalaro mo ang iyong buhay. Sa oras na ito, nagsimula ring mag-atubili si Xiaoyin. Kung gusto niyang sugpuin ang sandata sa Sword God Mountain, kulang pa rin siya ng 2 sword tents. Marahil ay makikita niya ang mga ito sa Sword Dao cultivation technique ng Y family. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Ayed, "Senyor, pumayag akong kumilos. Kung makukuha ko ang Emperor's Lock, marahil ay magiging isang Sword Saint ako." Tumango ang Holy Ancestor at sinabing, "Tama ka. Kung makukuha mo ang Emperor's Lock, mas magiging madali para sa iyo na malampasan ang mga mahihirap na yugto sa hinaharap, at magkakaroon ng mas maraming pagkakataon na makakuha ng mga kayamanan." Agad na, naintindihan ng lahat. Kaya pala napakahalaga ng Emperor's Lock. Sa katunayan, nakakuha na ng mga kayamanan ang lahat dati, ngunit napakarami ng mga kayamanan ni Xiaoyans. Isang lakad lang sa mga bundok, at nakakuha siya ng Stellar Lightning Sword Compendium. Diyos ko, ganoon ba ako kaswerte? Dapat ako ang main character. Sa oras na ito, itinaas din ni Ezuang ang kanyang kamay at sinabing, "Senyor, pumayag akong kumilos." Labis na natuwa ang Holy Ancestor. Mabuti, mabuti. Ang number 1 genius sa profound rankang ay kumikilos din. Sa mga natitirang tao, pinahahalagahan niya si Xiaoyun. Paano ang little body Dushu? Tiningnan siya ni Xiaoyun. Kaya ko ring kumilos, ngunit hindi ko kailangan ng Great Saint level cultivation technique. Gusto ko ng 30 Saint level Sword Dao cultivation techniques, 30 ay napakarami. Ang Ye family namin ay mayroon lamang 30 sa kabuuan. Umiling si Xion, nagpapanggap na hindi siya naniwala. Sa oras na ito, mahina na sinabi ni Hyungsin, "Brother Dujio, hindi nililinang ng Ye family ang Sword Dao. Ang pagkakaroon ng 23 ay limitasyon na." Sakalang pumayag si Xiaoyun na kumilos. Tumango ang Holy Ancestor ng may kasiyahan. Pagkatapos ay tinawag ang 2 cultivator mula sa Ye family na nasa Strength Aperture Realm. Ito ay mga spirit cleansing pills. Linisin mo ang iyong cultivation sa Perception Realm, at lalaban ka kasama nila mamaya. Pagkatapos, bawat isa sa inyo ay gagantimpalaan ng isang Saint Weapon. Napailing si Xiaoyun sa loob. Ang 2 ito ay nasa tuktok ng Strength Aperture, ngunit kailangan nilang linisin ang isang buong layer ng cultivation. Napakataas ng presyo. Boom! 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 Sa oras na ito, ang Great Emperor's Dao Avatar ay nag-condense na sa kalangitan. Tumangala ang lahat. Sino itong Great Emperor? Kung si Dayan iyan, malamang lahat sila ay mamamatay ng walang libingan ngayon. Biglang nagsalita ang Great Emperor at sinabing, "Pinamahalaan ko ang 10 rehiyon at 9 na langit, tinatakpan ang langit sa isang kamay, walang talo sa ilalim ng langit." Sa wakas, huminga ng maluwag ang Holy Ancestor, tinatakpan ang langit sa isang kamay. Ito ang Jiatan, Great Emperor ng aming Ye family. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang 9 na Great Geniuses na bumubuo ng isang koponan upang sumailalim sa tribulation. Hindi nila alam na nakatago sa kanila ang isang Xiaoyun na may freakish strength. Ang iba pang 8 ay nagpakita ng kanilang lakas upang maging foil para sa Great Emperor. Samantala, kayang kistisin ni Xiaoyun ang buto habang itinatago ang kanyang tunay na lakas. Sa oras na ito, nagpatigas ang Dao Avatar ng Great Emperor at naramdaman ng lahat na napakaliit nila, gustong lumuhod at magbigay galang sa Great Emperor. Ngunit nang makita ang Great Emperor na pumasok sa labanan na may ganoong kadoy-niring aura, mas lalo pang tumibay ang Dao Heart ni Xiaoyans. Sa buhay na ito, kailangan kong maging isang Emperor, at gusto ko ring magpakitang gilas ng ganito. Sa oras na ito, tumingin ang Great Emperor kay Ye, aking descendant. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Zhou Wuji. "Oh, mayroon kang 2 set ng archaic sacred bodies. Hindi nakakagulat na makakakumpetensya ka sa Xuanhang Destruction Body sa harap ng aking Dao Avatar." Si Zhou Wuji ay hubad na parang ipinanganak. "Diyos ko, alam mo pa iyan." Mahinang nagsalita ang Dao Avatar. Kumilos.
Sa ilalim ng Dao Tribulation, hindi ako magpapakita ng awa. Gamitin mo ang lahat ng iyong lakas o mamamatay ka. Tumingin pabalik si Ye. Feke Zhou-Wuji, ngumiti ng walang pakialam. Brother Zhao, magsanib puwersa tayo. Sa pagkakataong ito, gagamitin kita. Ngunit kahit sabihin ko sa iyo ng maaga, hindi ka magrereklamo. Naghahanap si Zhao Wuji ng isang malakas na kalaban upang hubugin ang kanyang Invincible Dao Heart. Sa kanyang mga mata, ang fighting spirit ay bumulwak patungo sa langit. Upang makalaban ang isang Great Emperor level existence, kahit mamatay ako, wala akong pagsisisihan. Lumaban. Tanging upang makita ang dalawang freaks na sabay-sabay na naglabas ng lahat ng kanilang fighting strength, umaatake patungo sa Dao Avatar ng Great Emperor. Isang beses lang sumulyap ang Dao Avatar ng Great Emperor. Isang segundo pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang sumakop sa void. Maraming cultivator sa likod ni Xiao Yin ang lumuhad na sa pagsuko. Ito ba ang Emperor's Might? Isang sulyap pa lang ay napakakatakot na. Sa Immortal Ascension platform sa oras na ito, isang napakalaking kamay ang bumaba na parang isang Demon God Seal. Boom! Boom! Itinumba sina Ye at Zhou Wuji, na lumikha ng isang malalim na hukay. Seryoso ang ekspresyon ni Xiao Yans. Kung wala silang Supreme Bodies, napatay na sila ng Great Emperor's Dao Avatar noon pa. Ngunit ang Great Emperor's Dao Avatar ay lumakas ng lumakas habang lumalaban. Hindi sila magtatagal. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na nakaupo ang Holy Ancestor. Ye Ang, Ya Yun, Ya Jian, kayong tatlo ang sumama. Pagkatapos ay sinabi niya kina Xiao Yun at sa iba pa, Wu Wang, Ali Ani, Little Friend Du Jiu. Kayo namang apat ang kumilos at sa huli ipakita ang huling galaw mamaya. Naiintindihan. Puno ng paghamak ang mga mata ni Xiao Yans. Gaya ng inaasahan, ginagamit niya muna ang kanyang pamilya. Kung mananalo sila, ang mga benepisyo ay sa Yen family pa rin. Sa oras lang na talagang walang pag-asa sila magpapalabas ng mga tagalabas na tulad namin para kumilos. Sa kasamaang palad, huwag ka ng mangarap. Ang pagdaragdag ng ilang tulad ni Yan Zhen ay hindi sapat para talunin ang Dao Avatar ng Great Emperor na ito sa Immortal Ascension platform. Sina Zhou Wuji at Ye ay binubugbog hanggang sa magsuka ng dugo na parang baliw. Boom! Sa oras na ito, ang tatlo ni Yan ay sumugod sa Dao Tribulation. One sword flying towards immortality. Napailing si Xiao Yun sa loob. Sobrang pagpapakitang gilas. Sayang, hindi nga sapat para kistisin ang hangin. Tingnan mo, gaya ng inaasahan, hindi nila makayanan. Sa oras na ito, madilim ang mukha ng Holy Ancestor. At tumalikod siya upang tingnan ang grupo ni Xiao Yunis. Mga kaibigan, turn nyo na umakyat. Biglang malakas na tumawa si Xiao Yun. Fair na, ang makipagkumpetensya sa Great Emperor sa parehong antas ay isang bihirang pagkakataon. Isang segundo pagkatapos, apat na malalakas na sword and tents ang sabay-sabay na lumipad patungo sa Immortal Ascension platform. Nagulat ang panga ng lahat. Bilasan, tingnan mo, si Wong Yan. Nandito na sila. Ang mga eksperto ng Swan Board ay nasa stage din. Sino ang nakakaalam na ang labanan na ito ay magiging 9-on-1 beatdown? Bukod kina Xiao Yun, Ye, at Zhou, ang iba pang anim na nagtutulungan ay halos kasing lakas ni Zhou at Ye. Sapat na para mabigyan ng magandang gasgas ang Dao body ng Great Emperor. At si Xiao Yun ay nagtatago ng kanyang lakas. Halos kapareho niya si Yan. Hindi ba siya ang tagapagmana ng pamilyang dugo? Parang average lang. Hindi kasing legendary gaya ng sinasabi nila. Noon, biglang umurong si Ye, sumisigaw, Brother Joe, lahat, please buy me some time. Naisip ni Xia Yin, mayroon pa bang mas malakas na trick ang lalaking ito? Sinaksak ni Xiao Yin ang isang espada, na ikinagulat ng lahat. Ang hindi nakikitang lalaki na minamaliit ng lahat ay talagang napakalakas. Sa sandaling ito, ibinigay ni Zhou Wuji at ng iba pa ang lahat ng kanilang lakas laban sa Dao body, bumili ng oras para kay Ye. Samantala, si Xiao Yun ay nanatili sa likod, binibigyan ng gasgas ang Dao body, tinitingnan kung anong malaking galaw ang itinatago ni Ye. Ang nakita lang niya ay isang kakaibang phenomenon ang lumitaw sa likod niya.
Ang Supreme Body ay unti-unting nagsasama sa kanyang katawan. Medyo nadismaya si Xiao Yun. Iyan lang. Kung gayon, ang lakas niya ay nasa antas lang ni Zhouji. Hindi makakatalo sa Dao Body na ito, lalo na sa orihinal. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagsimulang bumuo ng mga hand seal si Y. Isang napakalaking seal ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ng lahat, na nagpaninigas sa kanilang mga kaluluwa. Tumingin sa likod sina Ye Jian at ang iba pa. Jusko, ang Heavenly Emperor Seal. Talagang minaster ni Ye ang Heavenly Emperor Seal. Ang Supreme Body na ito ay talagang nakakapagdulot ng kawalan ng pag-asa. Sumangkit ang mga mata ni Xiao Yans. Ito ay isang great divine ability. Hindi masama. Ang galaw na ito ay maaaring maging banta sa akin. Noon, minanipyala ni Ye ang seal, ipinukpok ito sa Dao Body. Umalis ka. Natulala ang Great Emperor's Dao Body. Oh, ito ang divine ability ng lalaking iyon. Hindi siya naglakas loob na magpabe. Ang dalawang kamay ay nagtipon ng enerhiya, naglabas ng maraming atake. Dalawang kamay ang tinatakpan ng langit. Boom! Lumabas ang nakakatakot na enerhiya, na nagpatilapon kina Aowang at sa iba pa. Sina Ye Jian at Zhou Wuji ay napatumba ng ilang metro ang layo, nakatitig kay Ye na hindi makapaniwala. Minaster mo ang dalawang great divine abilities. Ang mga mata ni Ye Fai ay puno ng fighting spirit, sumisigaw, ngayon hindi ang oras para pag-usapan ito. Isang galaw lang ito hindi sapat. Ikaw at ako ay kailangang ibigay ang lahat ngayon. Hindi na nagtanong si Xiao Wuji, sumugod patungo sa Great Emperor's Dao Body. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasabik dahil bahagyang bumaba ang kapangyarihan ng Dao Body. Noon, biglang binuksan ng Dao Body ang kanyang bibig, kinuha ang Tribulation Poop sa hangin at sinipsip ito sa kanyang bibig. Nang inig ang mga mata ni Ye. Hindi maganda, pigilan siya, ngunit huli na. Matapos kainin ng Dao Body ang Tribulation Poop, agad na bumalik sa peak ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay bumubulwak ng lakas. Sina Ye at Zhouji ay muling itinapon, umuubo ng dugo sa Ascension Stage. Bukod kay Xiao Yun, na tinatrato bilang isang invisible spectator, lahat ng iba ay sumusuka ng dugo kung saan-saan. Lahat ay nanood ng hindi makapaniwala. Ang isang siyam na On-One ay malapit ng mabaigo. Ang Dao Body ng Great Emperor na ito ay sobrang up. Mas masahol pa ang ekspresyon ng Holy Ancestor kaysa sa pagkain ng 3 kilo ng ampalaya. Nako, si Ye Fei ang pag-asa ng Ye family. Kung hindi niya malalampasan ang tribulation na ito, malaking kawalan ito. Bigla, galit siyang sumigaw kay Xiao Yun. Dugu Chubay, aatake ka ba o ano? Tiningnan ng lahat si Xiao Yun, umiling sa pagkadismaya. Kahit kumilos pa ang tagapagmana ng pamilyang Dugo, walang silbi. Mas malakas ba siya kina Ye at Xiao Wuji? Ang siyam na great prodigies na ito ay malamang na mamatay dito. Hindi inaasahan na mabilis na magbabago ang sitwasyon. Isang segundo pagkatapos, isang nakakatakot na sword intent ang sumabog sa Ascension Stage. Naglabas si Xiao Yun ng kanyang espada. One sword shatters the earth. One sword stirs up raging winds. One sword freezes 30,000 metro. One sword ignites the 9 heavens with crimson flames. One sword unleashes thunder that shatters the 5 peaks. Sumigaw siya. Myriad swords submit. Hindi mabilang na sword ang tents ang nagsama sa isang supermassive sword na sumaksak patungo sa Great Emperor Dao Body. Natulala si Aluyan at labis ding napahiya. Ang lakas ni Daguchi ay sobrang up. Nakakatawa, sinubukan kong suriin ang lakas niya kagabi. Naging seryoso ang ekspresyon ng Great Emperor Daad nang tingnan niya si Xiao Yun sa tamang oras. At si Xiao Yun pagkatapos na makapasok sa ring ay agad na pinatagilay ang sitwasyon. Sina Huangxin at ang iba pa ay natulala. Alam nilang malakas si Dugu Chubay, ngunit hindi nila inaasahan na mas malakas siya kaysa sa mga eksperto ng Xuan Board. Ito ang tunay na lakas ng isang taong makakaakyat sa tuktok ng Sword God Mountain. Nagulat din ang panga ng Holy Ancestor. Sino ang nakakaalam na ganoon pala karami ang itinatago ng batang ito? Naiinggit at inggit ako sa pamilyang Dugo. Paano sila nagkaroon ng ganoong halimaw na talento? Tiningnan ni Xiao Wuji si Xiao Yun at nagtanong, sino ka? Walang dahilan, nakaramdam siya ng pamilyar at pandidiri, gustong-gusto siyang bugbugin.
Nagpatuloy si Xiao Yun sa paglabas ng Leshen Zihan, hindi man lang pinansin si Zia Wuji, malamig na sinabing, hindi mo na kailangan malaman. Galit na galit si Zhou Wuji, halos samuka ng dugo. HMTH. Ang lalaking ito ay kasing arrogant ni Xiao Yun. Buti na lang, hindi nagal inang ng sword daw si Xiao Yun, kundi akalain kung ang lalaking ito ay ang freak na iyon. Noon, paalala ni Ye Fei, Brother Joe, nasa gitna ka ng iyong tribulation. Sa pagpasok ni Xiao Yun, mas madali na ngayon. Tiyak na hindi papayagan ni Ye na magsimula silang magtalo. Malamig na huminga si Zoji, ayaw nang makipagtalo kay Xiao Yun, agad na pinatay ang War God first, inatake ang Dao Body. Maniwala ka ba? Ang dating Noon One fight ay naging Xiao Yun na mag-isa ang naglalaro sa Great Emperor Dao Tribulation. Ang labanan sa Ascension Stage ay naging mas matindi. Ang paglahok ni Xiao Yians ay lumikha ng espasyo para kina Ye at Zhou Wuji upang ilabas ang kanilang kapangyarihan. Lele Shenzan, Heavenly Emperor Seal, War God Fist. Ang tatlo ay nagsama-sama upang ilabas ang kanilang pinakamalakas na galaw. Ang Great Emperor Dao Body sa wakas ay umubo ng isang bungkus ng dugo. Hindi, wala siyang dugo. Bigla siyang umubo ng isang bungkus ng Dao Energy at sinaausong at ang iba pa ay sinamantala ang pagkakataon upang bawiin ang kanilang lakas sa kanilang peak condition. Sa pagharang ni Xiao Yan at ng tatlo, naramdaman nilang maayos na ulit sila. Labanan natin lahat. Sabay-sabay tayong sumugod at bigyan siya ng magandang gasgas. Ngunit lumaki ang mga mata ng Great Emperor. Nangutya siya. Ang mga little ants na ito ay sumusubok lang na makakuha ng hangin, ha? Mangarap ka. Isang segundo pagkatapos, boom. Isang napakalaking kamay ang bumagsak. At ang mga awang guys ay naglabas ng ilang malungkot na sigaw. Direktang binugbog, sumusuka ng dugo. Nako, walang sportsmanship. Ang mga sneak attacks mula sa likod ay hindi man lang nakakapanakit. Nawalan kami ng fighting power noon mismo. Na-eliminate kami bago pa man kami magsimula. Ang unfair. Hey, isipin mo, ang tatlong iyon ay mga freaks. Hindi nga kami makapunta sa stage sa una pa lang. Mapatla ang mukha ni Awang. Inakala niyang siya ang top of the profound ranking. Ngunit sa laban na ito, hindi lang siya hindi naging main character, hindi pa nga siya nakakuha ng hangin. Nag-click ang dila ng Saint Ancestor sa paghanga. Ang mga awang guys na ito ay lahat ay nagkaroon ng pagkakataong patunayan ang kanilang daw sa nakaraan, ngunit ang henerasyong ito ay mayroong napakaraming Supreme Body Geniuses, at mayroon lamang isang Great Emperor sa bawat panahon. Nakatakda silang maging stepping stones lang. Nagngalit ang mga ngipi ni Ye Jian at sinabing, hindi ko maintindihan. Paano nalaman ni Du Shichubay ang Thunderous Sword Cannon ni Lei Shihan? Si Lei Zihan na nanonood mula sa malayo ay natulala rin. Hindi niya inaasahan na nilinang ni Sion ang Chan Lightning Step at Thunder God Slash sa pagiging perpekto. Ang Sword 123 ay nagsasanay sa akin sa loob ng mahigit isang dekada, at hindi pa rin sila kasing galing ni Sion, na ilang araw pa lang nagsasanay. Ang Dujio family. Ang henerasyong ito ay tiyak na magbubunga ng pinakamalakas na Sword Saint. Matapos harapin ang mga nakakainis na langgam, si Alwuwang, ang dati ng Great Emperor ay nagsimulang seryosohin sina Xiao Yun at ang iba pa. Ngunit ang Dao rhythm sa kanyang katawan ay unti-unting nababawasan. Ang balanse ng tagumpay ay unti-unting kumikiling sa isang panig. Puno ng pagkasabik ang mukha ng Street Ancestor. Halos, sa wakas mananalo na. Hanggat malalampasan niya ang Dao Tribulation, mas magiging mataas ang pag-asa ni Ye na patunayan ang kanyang Dao sa hinaharap. Ang tanging nakakainis ay kailangan hatiin ang luck ni Damiten kina Xiao Yun at Zoji. Ngunit isang segundo pagkatapos, sumigaw si Ye ng malungkot habang binugbog siya ng isang malaking kamay, umuubo ng dugo. Nagsimula ring lumitaw ang mga basag sa katawan ni Zoji. Tinapakan siya ng Great Emperor, tinamaan siya ulit ng malakas. Habang si Sion ay umasa sa kanyang mga galaw na parang ahas at matinding bilis, na nagpapahinto sa mga kasanayan ng Dao Body ng paulit-ulit. Gaya ng inaasahan, ang batang ito ang pinakamahirap harapin. Sa sandaling ito, ang tagapagmana ng pamilyang Dujio ay naging pinakamakinang na nilalang doon. Sina Ye at Xiao Wuji ay tapos na, ngunit ang fighting power na inilalabas ni Xiao Yun ay lumalakas ng lumalakas.
Sumigaw siya, nauubusan na ng lakas ang lalaking ito. Kayong dalawa, magpagaling kayo ng mabilis. Hawakan ko siya. Ang heaven-covering Great Emperor ay tuluyang nagalit. Hawakan mo ako. Kaya mo ba iyan? Mahina na sumigaw si Xiaoyun. Thunderbolt clone. Isang segundo pagkatapos, ilang Xiaoyunyans ang lumitaw sa hangin, patuloy na umaakit ng mga kasanayan gamit ang mga galaw na parang ahas. Talagang ginagamit niya ang kanyang sariling lakas upang mag-isa ang Great Emperor. Nagulat ang lahat ng Dao Bodies. Ang pagbaliktad ni Donju Chubai. Talagang napakalakas ng sitwasyon. Huling pagkakataon. Sana manalo siya. Umasa si Xiao Yin sa kanyang sariling lakas upang pigilan ang pagbaliktad ng Great Emperor. Ang sitwasyon ng Great Emperor's Heaven Suppressing ay malapit ng matalo. Sinamantala ni Ye ang pagkakataong ito upang ilabas ang Heavenly Emperor's Seal. Tanggapin mo ang aking huling galaw. Sayang, walang silbi ito. Binasag lang niya ang kalahati ng balikat ni Daudi habang binasag ng Dao Body ang kanyang battle armor, tinusok ang kanyang mga tadyang. Ipapasa ko na sa inyo. Samuka ng isang bungkus ng dugo si Ye Fei at lumipad palabas. Napakalubha ng kanyang mga sugat. Kung magpatuloy siya sa paglaban, makakasira ito sa kanyang pundasyon. Samantala, si Xiao Wuji ay patuloy pa ring sumusuntok sa Dao Body, ngunit ang kalaban ay tinatamaan din si Xiaoji. Sa bawat suntok, sumusuka ng dugo si Xiaoji na parang baliw. Mas malala ang kanyang mga sugat kaysa kay Yanfei, ngunit hindi siya umuurong. Sa kabaligtaran, patuloy siyang sumusulong, sinasamantala ang pagkakataong ito upang pilit na pigilan ang Great Emperor. Ngayon na ang oras, nagsimulang magmura sa loob si Xiaoyun. Baliw ang lalaking ito. Talagang baliw ang lalaking ito kapag lumalaban. Mukhang hindi ko na-mate at tago ang aking lakas. Isang segundo pagkatapos, naging isang kidlat siya. Sumaksak patungo sa Dao Body. Boom, boom, boom. Ang nakakatakot na kidlat ay nagtipon sa katawan ni Xiaoyans. Hindi niya inactivate ang half-step Chaos Body, ngunit itinulak niya ang kanyang lakas sa limitasyon. Thunder God Slash. Nakatakas ang Great Emperor mula kay Zoji, ngunit labis siyang nagulat. Naramdaman niya na ang enerhiya sa katawan ni Xiaoyans ay medyo pamilyar. Chaos. Bago pa man siya matapos magsalita, boom. Binasag ni Xiaoyun ang kanyang Dao Body, at natunaw ang Dao. Lihim na huminga ng maluwag si Xia Yun. Gaya ng inaasahan mula sa isang Great Emperor, kahit walang gamit ang half-step Chaos Body, natuklasan pa. Rin ako. Buti na lang mabilis akong kumilos o nalantad na ang aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nasugatan, biglang samuka ng isang bungkos ng dugo. Pagkatapos ng lahat, napakaraming matatandang geysers ang nakatago sa void. Hindi siya maaaring maging masyadong flashy. Umiiyak na ang Saint Ancestor. Nanalo tayo. Napakahirap ng laban na ito, ngunit nagawa nila. Sino sa kasaysayan ang makakatalo sa isang Great Emperor sa parehong kaharian? Sa sandaling ito, ang invincible confidence ni Xiaoyun, Ye, at Zoji ay naging mas matatag. Kailangan kong maging emperor sa buhay na ito. Isang segundo pagkatapos, ang tribulation cloud sa kalangitan ay naging siyam na sinag ng ilaw, na bumaril patungo sa grupo ng mga tao. Tuwang-tuwa sina Xiaoyun at ang iba pa, kinukuskus ang kanilang mga kamay sa pagkasabik, nandito na. Nandito na. Ito ang Emperor's Lock. Agad silang umupo nang nakakrus ang mga binti, nagsimulang mag-absorb ng ilaw. Ang nakapaligid na dami ng tao ay puno ng inggit at selos. Sa kasamaang palad, ang Dao Tribulation na ito ay hindi sa kanila upang lampasan. Medyo nagsisisi si Sword One. Kung alam lang niya, sumama sana siya sa Stage 2, tulad ni Wuwang para makakuha ng hangin. Hindi bababa sa nahila siya ni Dushi Chubai. Ngunit para saan ba talaga ang Emperor's Lock? Nag-isip ang Saint Lord at sinabing, una, ang Emperor's Lock ay maaaring gamitin upang maunawaan ang mga cultivation techniques. Pangalawa, maaari itong gamitin upang mapabuti ang sariling cultivation, ngunit ito ang pinakamalaking pag-aksaya. Hindi gagawin iyan ng mga geniuses. Pangatlo, maaari nitong mapabuti ang potensyal at ranggo ng mga sandata. Pang-apat, nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na makaranas ng mas maraming fortuitous encounters.
Puno ng pagkasabik ang mga mukha ni Ye at ng iba pa, ginagamit ang kanilang Emperor's Lock upang maunawaan ang mga cultivation techniques ng sunod-sunod. Kulang sila sa pag-unawa. Si Ayat naman, ginamit ang kanyang Emperor's Lock upang pahusayin ang kanyang Sword Blood Demon. Haha, ang aking Sword Blood Demon ay malapit ng maging isang Saint Weapon. At si Xiao Yun ang tanga na pinag-uusapan nila. Direkta niyang ginamit ang kanyang Emperor's Lock upang mapabuti ang kanyang cultivation dahil ang pag-unawa na dala ng Emperor's Lock ay mas mababa kaysa sa kayang ibigay ng kanyang sistema. Kailangan niyang mapabuti ang kanyang cultivation at mabilis na maging isang saint. Walang nakakaalam na siya ang nakakuha ng pinakamaraming Emperor's Lock. Hindi hinati ng pantay-pantay ng Deviate Tribulation sa siyam sa kanila. Ngunit batay sa dami ng lakas na ginamit nila sa sandaling ito, sinabi ni Street Ancestor sa mga nakapaligid na tao, tapos na ang Dapyo Tribulation. Kailangan ng ilang oras para ma-refine ang Emperor's Lock. Maaari na kayong umalis muna. Magalang na yumuko si Huang Xin at humiling sa Saint Ancestor na ipasa ang isang mensahe kay Brother Donju na nagsasabing naghihintay siya sa kanya sa Yain City Inn. Ang Saint Lord ay orihinal na ayaw makialam sa mga taong ito. Ngunit isinasaalang-alang ang kapakanan ng Jian Pavilion, pumayag siya. Isang araw pagkatapos, si Alien ang unang nag-absorb ng Emperor's Lock dahil siya ang nakakuha ng pinakamababang halaga. Kasunod nito, natapos din sina Wuwang at ang iba pa sa pag-absorb. At malinaw ang kagalakan sa mukha ng lahat. Masayang sinabi ng Ancestor, ngayon na napahusay kayo ng Imperial Fate, maaari na kayong lumabas at magkaroon ng ilang karanasan. Sino ang nakakaalam, baka may makita pa kayong mga fortuitous encounters. Buong-buo ang pagsang-ayon nina Awang at ng iba pa, lalo na dahil malapit nang magsimula ang 6th Great Central Plains Sacred Grounds Exchange Meeting. Narinig ko na ang Central Plains ay puno ng mga eksperto, lalo na si Xiao Yun mula sa Chaos Sacred Ground. Siya ay isang freak sa mga freaks. Hindi lang siya patuloy na nanalo sa maraming venerated bodies, kundi maging si Zhou Wuji ay naging tagasunod niya. Ikaw ang freak. Ang buong pamilya mo ay mga freaks. Kung hindi lang abala si Xiao Yun sa pag-absorb ng Imperial Fate, gusto niya siyang bugbugin ng Black and Blue noon mismo. Nagrereklamo pa rin si Awang, ngunit ang isang half-step Chaos Physique ay isa lamang half-step Chaos Physique. Kahit gaano pa siya ka-freak noon, hindi siya kinakailangang maging katapat ng isang Supreme Physique sa hinaharap. Ngumiti si Ye nang may paghamak. Brother Zhao, sigurado akong pamilyar ka sa Quasi-Divine Son na iyon mula sa Chaos Sacred Ground, hindi ba? Malamig lang na sinaman ng tingin ni Xiao Wuji si Wuwang at sumagot. Ang mga insignificant ants ay naglakas loob na magsalita ng walang kwenta. Ang komentong ito tungkol sa Divine Dragon of this generation ay nagpula sa mukha. Ipinagmamalaki niya na siya ang ranked first on the profound list. Kahit hindi siya katapat ni Zoji, paano siya magiging isang langgam? Tiningnan ni Zoji si Ye at sinabing, Xiao Yun ang pinakamalaking kalaban ko. Kahit naging tagasunod niya ako, kusa akong natalo at nakumbinsi. Lubos na natulala si Ye. Naintindihan na niya at ni Zhou Wuji ang lakas ng isa't isa pagkatapos ng kanilang laban. Gayunpaman, siya mismo ay hindi nga karapat-dapat na maging pinakamalaking kalaban ni Zoji. Kaya, gaano ba ka-freak ang legendary freak na iyon? Talaga, tamad na si Zia Wuji na magpatuloy sa pagrereklamo, kaya't simpleng lumakad siya sa kawalan at umalis. Ngumiti si Ye at kumaway sa kanyang direksyon. Brother Joe, magkikita tayo muli sa 6th Great Sacred Grounds Grand Gathering. Sa sandaling ito, ngumiti ang Sacred Master at sinabi sa mga natitirang tao, kapag natapos na ang young friend dugo sa pag-absorb ng Imperial Fate, dadalhin ko kayong lahat upang pumili ng ilang advanced grade saint level cultivation techniques, ngunit hindi ninyo dapat ipasa ang mga techniques na ito sa iba. Tumango ang lahat ng isa-isa. Ngunit bakit hindi pa tapos si Brother Dugu sa pag-absorb ng Imperial Fate? Natawa ng tuyo si Ye. Dahil siya ang pinakamaraming naiambag, kaya nakakuha siya ng 4 na layer ng Imperial Fate. Kami ni Xiao Wuji ay naghati ng 5 layer ng pantay-pantay. Natulala si Awang. Kaya pala, kaming 6 ay naghati lang ng 1 layer ng pantay-pantay. Boom! Isang malakas na aura ang biglang sumabog mula sa Immortal Ascent platform. Si Xiao Yun,
na orihinal na nasa initial stage of the Enlightenment realm, ay direktang lumakad sa kanyang peak sa isang iglap. Nina Huang Xin at ng iba pa ay nanood ng malaki ang mata at nakanganga. Ginamit talaga niya ang Imperial Fate para itaas ang kanyang cultivation. Ang lalaking ito ay either total waste o prito ang utak. Ang mukha ng Sacred Master ay masakit. Napakaraming daw rhymes. Ito ay talagang isang heavenly waste. Tiningnan sila ni Xiao Yan, medyo kakaiba ang pakiramdam. Ano ang problema sa inyo? Haha, young friend Dugo, dahil natapos mo na ang pag-absorb ng Imperial Fate. Samahan mo kaming lahat para pumili ng ilang sword cultivation techniques. Isinara ni Xiao Yan ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang enlightenment system. Mayroon na siyang 530 enlightenment points. Kapag bumalik siya, maaari siyang lumikha ng isang tunay na chaos physique, at pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang lumakad sa spirit departure realm. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na secret realm sa Eastern Wasteland, isang binata ang lumipad palabas. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Dugo. Ako, si Dugo Baitian, ay umalis sa sekta para sa pagsasanay sa pagkakataong ito, at tiyak na gagawin kong sikat muli ang pamilyang Dugo sa buong mundo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa Sword God Mountain, narinig niya ang 3 o 4 na cultivators na nag-uusap tungkol sa tagapagmana ng pamilyang Dugo. Hindi niya mapigilan ang pagtataka. Tungkol ba sa kanya ang pinag-uusapan nila? Nag-click ang dila ng mga cultivators na iyon sa paghanga. Narinig ko na tinalo ng 9 na great experts ang Great Emperor's Dao clone, lalo na ang tagapagmana ng pamilyang Dugo, si Dugu Chubai. Binago niya ang sitwasyon ng kasing lamig ng espada ni Dugu noon, at ngayon siya ang number 1 expert sa Profound List. Nalito ang mukha ni Dugu Bashan. Ngunit ang pangalan ko ay Dugu Bashan. Kakaalis ko lang para sa pagsasanay. Paano ako magiging ranked first sa Profound List? Malinaw na pinupuri ng lahat ang kanyang pamilyang Dugo, ngunit labis siyang naiinis. Saan nanggaling ang impostor na ito? Sir, ang Dugu Chubai ba na binanggit mo ay tunay na tagapagmana ng pamilyang Dugo? Nagtitigan ang ilang tao kay Dugubay na parang isang tanga. Sino sa buong Eastern Wasteland ang hindi nakakakilala na si Dugu Chubai ay ang tagapagmana ng pamilyang Dugo? Ngayon, labis na nagngingit-ngit sa galit si Dugu Bishan. Nako, ang pangalan ko ay Dugu Bishan. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Dugo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang impostor na iyon. Pupuntahan ko siya ngayon din. Nakuha ni Xiao Yun ang katanyagan pagkatapos ng isang labanan, at kinilala siya ng lahat bilang tunay na tagapagmana ng pamilyang Dugo. Samantala, ang aktwal na tunay na tagapagmana ng pamilyang Dugo ay inaakalang baliw. Ang ilan ay naramdaman pang ang labis siyang humanga kay Dugu Chubai at nagpapanggap lang siya para magmukhang cool. Ilang mabait na sword cultivators ang nagpaalala sa kanya, hindi mo talaga dapat ipaalam kay Dugu Uchi na ginagaya mo siya. Napakalakas niya. Nagkagalit si Young Master Bipang ng Sword City sa kanya noon. At sa loob lamang ng isang araw, ang buong B family niya sa Sword City ay nilipol niya. Lubusan nang nawala ng pag-asa si Dugu Baichin. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Dugu. Hindi ikaw. Ako iyon, hindi ikaw. Ang pangalan mo ay Chunabo at Bishan. Ang Bishan ay hindi kasing cool ni Dugu. Hinahanap ni Chubai ang pagkatalo ngunit hindi natatalo. Iyan ang tunay na invincibility. Manahimik kayong lahat. Lumaki ang mga mata ni Dogbis Hans at kumunot ang kanyang noo sa galit. Ang susi ay, kahit siya ay naramdaman na ang pangalan na Dugu Chubai ay mas malakas. Hindi, teka, paano ako mahihikayat ng ganito? Ang pangalan ko ang pinaka-cool. Isang segundo pagkatapos, isang nakakatakot na sword intent ang sumabog mula sa kanya, at sinaman niya ng tingin ng mga sword cultivators, naglabas ng malamig na tawa. Tama na ang usapan. Bilasan ninyo sabihin sa akin, nasaan si Dugu Chubai na iyon? Takot na takot, patuloy na umurong ang mga sword cultivators. Ang batang lalaking ito ay isa ring eksperto. Mangyaring kumalma po kayo, sir. Narinig namin na ang Myriad Swordman ay magho-hold ng isang sword convention sa lalong madaling panahon. Dahil siya ang top of the Profound List, tiyak na naroon siya. Nang marinig ito, lumipad si Dugu Bashan patungo sa kalangitan, diretso sa Sword Convention. Dugu Chubai, ilalantad ko ang iyong kasuklam-suklam,
walang kahihiyang pagpapanggap para malaman ng lahat kung kaninong pangalan ang mas cool. Alam ko kung sino talaga ang tunay na tagapagmana ng pamilyang dugo. Sa sandaling ito, nilinang ni Xiaoyun ang 23 cultivation techniques na dinala ng Ye family. Gusto niyang makita kung makakahanap siya ng 2 natitirang sword dowels ng 7-colored divine sword. Ngunit sa 23 techniques, 15 sa mga ito ay may kasamang sword dowels. Ito ay talagang isang puzzle game. Naku, napakahirap hanapin. Nakita rin ni Lei Exon ang sandata ng Asher Emperor noon. Nagtataka ako kung alam niya ang 2 natitirang sword dowels. Sa pag-iisip pa lang niya nito, biglang may kumatok sa pinto. Si Hua Linjin sa labas. Brother Dugo, Pavilion Master, gusto ka naming anyayahan na pag-usapan ang Dao ng kaunti. Interesado ka ba? Natulala si Xiaoyun. Pavilion Master Lele Zihan wants to discuss the Dao with me. Siya ang number 1 sword saint sa mundo, at gusto niyang pag-usapan ang Dao sa isang junior na tulad ko. Kahit aso ay hindi mag-abalang makinig. Baka gusto niya akong parusahan dahil natutunan ko ang kanyang Thunderclap sword scripture. Mabilis na umiling si Huling at lumabas. Nagbibiro ka, Brother Dugu. Sabi ng Pavilion Master, ito ang iyong fortuitous encounter. Siyempre, hindi ka niya sisisihin. Huwag mo lang ipasa sa iba, at magiging maayos ang lahat. Sa wakas, huminga ng maluwag si Xiaoyun. Mabilis na tumango at sinabing, sige, natural na naiintindihan ko ang maliliit na patakaran na ito. Marahil ay nakita ni Lei Zan na hindi masama ang aking talento at gusto niyang bumuo ng magandang koneksyon sa akin. Hey, ibigay lang ang Thunderclap sword scripture ng ganoon. Ang sword saint na ito ay talagang pambihirang mapagdesisyon. Hindi nagtagal, dinala si Xiaoyun sa palasyo ni Leihas. Brother Dugo, naghihintay ang Pavilion Master sa loob. Huminga ng malalim si Xiaoyun, dahan-daang itinulak ang mga pinto ng palasyo. Siya ang pinakamalakas na sword saint, ha? Ang matandang geyser na iyon ay mayroon ng isang paa sa Great Emperor Realm. Isang alamat na tulad niya ay mas cool pa kaysa kay Liu. Isang segundo pagkatapos, ang buong katawan ni Lei Han ay sumabog ng nagliliyab na ilaw. Naramdaman ni Xiaoyun na nanginginig ang kanyang Sea of Consciousness. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pandama ay ninakaw. Nahulog siya sa isang kawalan. Ang buong mundo ay isang higanting espada na napapalibutan ng libu-libong kidlat. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyun. Ito ang sword Dao ni Legend. Isang lightning sword Devia lang ang kanyang nilinang, ngunit ito ay nakakapanindig balahibo sa lakas. Isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Grand Devia. Sino ang mag-aakalang hahayaan ni Lei Shihan na obserbahan niya ang asensya ng kanyang sword Devio? Ito ay tanging pagtrato na makukuha lang ng isang direktang alagad. Agad na umupo si Xiaoyun nang nakakrus ang mga binti. Ang isang bihirang pagkakataon na tulad nito ay hindi maaaring palampasin. System, gamitin ang comprehension buff sa Sword Devia na nasa harap ko. Nilinang ko na ang Lightning Sword Devia na ito sa pagiging perpekto, ngunit hindi ko alam kung anong kaharian ang kasunod ng pagiging perpekto. Nakakuha si Xiaoyun ng gabay mula kay Listen at isinasaalang-alang na nakakuha din siya ng pananaw sa natitirang 2 uri ng Sword Dao ng sandata ng Emperador. Sa sandaling ito, nakita niya ang 4 na malalim na misteryo ng bilis, pagkawasak, buhay, at kamatayan sa sword Dao ni Lei Zihan. Bigla, napatawa siya ng malakas. Kaya pala ang perfected sword intent ay simula pa lang. Ang pag-unawa sa mga malalim na misteryo ang tunay na pagpasok sa sword Dao. Mabilis siyang nakaunawa, natulala si Listen. Sa ganitong kakayahan sa pag-unawa, hindi nakakagulat na nakarating siya sa tuktok ng Sword God Mountain. Ang batang ito ay mas malakas kaysa kina Dugujian at sa akin. Isang segundo pagkatapos, bumalik si Xiaoyun sa realidad. Inihagis siya ni Listen ng unan at ngumiti, nagpapahiwatig na umupo siya. Salamat sa iyong gabay, Senior. Hinding-hindi ito malilimutan ng junior na ito. Magalang na umupo si Xiaoyun sa tapat ni Listen Han at nagtanong, Senior, bukod sa 4 na malalim na misteryong ito, mayroon pa bang iba ang Lightning Sword Dao na ito? Siyempre, kung hindi, matagal na sana akong nakarating sa Great Emperor Realm. Kaya kailangan ko lang maunawaan ang lahat ng malalim na misteryo upang makamit ang Devia Lei. Umiling si Zihan. Batang, nangangarap ka ba?
Ang pag-unawa sa mga misteryo ay mga batayan pa lang. Ang tunay na hirap ay nasa pagsasama-sama ng mga ito maliban kung hindi mo susundin ang Swordagio dahil ang iba ay kailangan lang maunawaan ang isang uri ng Dagio. Natulala si Xiaoyun. Sus, hindi nakakagulat na walang sword daw Great Emperor sa Nine Heavens Continent. Kaya pala napakahirap maging isang emperador sa sword daw. Ngumiti ng mapait si Lei Han. Tama, hindi ko rin alam kung ano ang mga natitirang misteryo. Ano ba ang lightning sword daw na iyan, lalo na ang pagsasama-sama ng mga ito? Ang sakit ng ulo, mas lalong nasasaktan si Xiao Yun. Diyos ko, nililinang ko ang 5 uri ng sword intent. Kaya hindi ba ibig sabihin kailangan kong maunawaan ang 12-12 ng misteryo? Ngumiti si Lei Zihan. Bata, sapat na ang pag-unawa sa isang uri ng espada, ang Davo upang maging isang Great Emperor. Ang iba ay may isang landas lang na lalakarin, ngunit ikaw ay may 5. Ito ay isang magandang bagay, di ba, Senyor? Mayroon ka bang anumang trick para sa pag-unawa sa mga misteryo? Walang mga trick. Umasa ako sa pagtingin sa mga santo na sumasailalim sa tribulation. Maaari mo ring subukan. Walang masabi si Xiaoyun. Aling santo ang hinahayaan kang panuurin ng kanilang tribulation? Tanging isang matandang geyser na tulad mo na isang quasi-emperor ang makakagawa nito ng hindi natutuklasan. Biglang ngumiti si Lei Zihan at nagtanong, Little brat, tinitignan mo ang sandata ng Asher Emperor, hindi ba? Nagulat ang puso ni Xiaoyins, pakiramdam niya ay transparent siya na parang sibuyas sa harap niya, ngunit nagkunwari pa rin siyang walang alam at sinabing, hindi. Saan manggagaling ang isang sandata ng emperador? Hindi ko alam. Tumalim ang mga mata ni Lei Zans habang nakatitig kay Xiaoyun. Little brat, tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung nakarating ka na sa tuktok ng Sword God Mountain, nakita mo na siguro ang sandata ng Asher Emperor na iyon. Walang makakatalo sa tukso ng isang sandata ng emperador. Nagkunwari si Xiaoyun na naunawaan. Akala ko ay isang malakas na saint weapon lang. Medyo walang masabi si Listen. Nagpapanggap ka pa rin sa akin. Kung hindi mo alam na sandata ng emperador iyon, hindi mo na kailangan ng Grand Saint technique ng Ye family. Pumili ka lang ng 23 high-level saint rank techniques. Kulang ba ang Dugu family ng high-level saint techniques? Sa tingin ko hinahanap mo ang natitirang 2 uri ng espada. Alam niyang hindi niya may tatago ito. Dali-dali siyang nanlaban ni Xiaoyun. Hi, senyor? Talagang matalino at henyo na may matatalim na mata. Tumango si Listen ng natural at sinabing, kung wala ka ng iba, umalis ka. Kailangan kong mag-cultivation ng sarado. Natulala si Xiaoyun ng ilang segundo. Ano ang ibig sabihin noon? Alam na alam ng matandang lalaking ito ang natitirang 2 uri ng sword daw, ngunit sadyang nang aasar siya. Pinigilan niya ang kagustuhang ambusin siya at nagtanong, Senyor, masasabi mo ba sa akin ang natitirang 2 uri ng sword daw? Nagpakita ng mayabang na ngiti si Zihan. Nilinang mo na ang aking Kinley sword cannon, at ginabayan ko pa ang iyong sword daw. Bakit ko sasabihin sa iyo ang natitirang 2 uri ng sword da? Walang masabi si Xiaoyun. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. Okay, masasabi ko sa iyo ang 2 uri ng sword daw, ngunit pagkatapos mong sugpuin ang sandata ng emperador na iyon, kailangan mong ipahiram sa akin ang frog sword na iyon para pag-aralan. Dilal, naisip ni Xiaoyun. Hindi alam ni Lei Sanzan ang cosmic sword. Canon, kahit makuha niya ang 7-colored divine sword, hindi niya ito magagamit ng walang pahintulot ko. Masayang tumawa si Lezihan at agad na sinabi kay Xiaoyun, ang natitirang 2 sword daoists ay oras at espasyo. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Xiaoyun. Tama, paano magkukulang ang cosmic sword cannon ng mga sword daos ng oras at espasyo? Kaya, hanggat maunawaan ko ang 2 uri ng sword dao na ito, hindi lang ako makakapagsupil ng sandata ng Asher Emperor, kundi makakamaster din ako ng quasi-emperor cannon. Salamat, Master. Pakisabi sa akin kung saan ako makakahanap ng mga cultivation techniques para sa 2 uri ng sword. Nagbigay si Dao Lezihan ng kakaibang tingin kay Xiaoyun. Wala ba ang bayaw mo ng space sword Dao cultivation technique, bata? Nagtatanong ka pa rin sa akin. Natamba si Xiaoyun. Hindi niya maaaring ibunyag na siya ay peke.
Hindi niya binigyang pansin ito noon. Kung gayon, saan ko mahahanap ang Time Sword Devil Cultivation Technique? Umiling si Lazy-han, nagpapahiwatig na hindi niya alam at pagkatapos ay ngumiti ng naghihikayat. Bata, huwag kang mag-isip ng labis. Lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi ko inaasahan na masusupol mo ang Asher Emperor Web na iyon. Kinurba ni Xiao Yun ang kanyang labi. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanya na siya ay sobrang galing. Salamat sa iyong gabay, Senyor. Mukhang alam ko na ngayon kung ilang uri ng Lay Mist Aries ang mayroon sa kabuuan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Listen at nagpakita ng nakakakilabot na ngiti. Talaga, sabihin mo sa akin ng mabilis. Si Xiao Yun ay isa pang super swindler. Hindi lang niya nililinlang ang walang muwang na si Listen, kundi gusto rin niyang linlangan si Dagubian. Sa sandaling ito, medyo nahihilo siya. Sure, napakahirap maging isang emperador sa Dao. Ang pag-unawa ba sa lahat ng misteryo ay nakasalalay sa haka-haka. Hulaan ng tama, at magtagumpay ka sa pagkamit ng Dao. Hulaan ng mali at masisira ka. Sino ang nakakaalam kung ilang uri ng misteryo ang nilalaman ng isang sworda? 5 uri, 6 na uri, 7 uri. Pagkatapos ay nagsalita siya ng walang pagbabago sa mukha. Senyor, pakiramdam ko may 9 na uri. Ang tinatawag na 9 ang pinakamalaking bilang. Namutla ang mukha ni Lei Zan matapos marinig ito. Ikaw little punk. Inabot ng matandang lalaking ito ng libu-libong taon upang maunawaan ang 4 na uri, at ang 10 ay dapat na perpektong numero. Sasabihin mo lang na 10 sa kabuuan. Ano pa ang papatunayan ko? Nagpatuloy si Xiao Yun sa. No. Ang buwan ay lumalaki at lumiliit. At kapag nakatakas ang isang tao, nagtatanggal sila ng isa. Kaya, kailangan mong itapon ang isang pagtakas na iyon, na nag-iiwan lamang ng 9. Nang marinig ito, napaisip si Lei Shihan, pakiramdam niya ay may punto. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, biglang nagliwanag si Xiao Yun, ipinagpatuloy ang kanyang haka-haka. Pakiramdam ko ang 49 na uri ng malalim na kahulugan ay mas naaayon sa mga batas ng Great Dao. Sa puntong ito, labis na madilim ang mukha ni Legend. Diyos ko, naglakas loob kang sabihin sa akin ang totoo. Ito ba ay isang landas patungo sa kaliwanagan? Malinaw na isang patay na dulo. Ngunit sa pag-iisip, ang 49 na uri ay hindi rin naman tila walang kabuluhan. Ngunit nagpakita si Xiao Yun ng isang kasuklam-suklam ng ngiti, patuloy na nanlilinlang. Senyor, sa tingin ko may posibilidad na 108 uri. Isang segundo pagkatapos, sinampal ni Li Shenzan si Xiao Yun at ipinadpad siya. Ikaw brat, lumayas ka. Ikaw little bastard na nakikinig sa kanya. Malapit na akong magkaroon ng K-deviation. Ang punto ng bagay ay, kung ano ang sinasabi niya ay medyo makatwiran. Paano kung mag-isip tayo sa linya ng 108 uri? Kalimutan na nga, paano ako mahihila sa ilong niya? Naghihintay si Hulang Shin sa labas ng pinto at nang makita niya si Xiao Yuni na itinapon palabas, hindi niya mapigilan ang pagbukas ng kanyang bibig at pinuri, "Niskek. Okay ka lang ba, kuya? Anong problema mo?" Namula ang mukha ni Xiao Yunis at ipinagpag niya ang kanyang puwit at tumayo. Natural na sinabing, "Ginabayan lang ako ng Sect Master sa Zen Electric Step, at nadulas ako at lumipad ng hindi matatag." Tanging makikita ang sulok ng bibig ni Hulangs na kumitibot. Akala mo ba tanga ako? Ganyan ka ba lumipad? Malinaw na